Sa mga hindi pa nakapanood ng napakagandang series na ito mga idol, punta na lang kayo sa playlist para mapanood ang buong kwento. Sila Gunho ay nakita na din ni Dongso sa isang sulok at agad na ding ibinalita kanila Miso na nakarating na ang grupo ni Suho sa kanilang teritoryo. Ilang sandali pa sila ay kumakain na, habang sila Dang naman ay namamangha dahil sa isa daw palang hari sa isang syudad si Suho. Tinanong ng ating bida na kung maayos na nga daw ba ang pakiramdam ng matandang si Suika, na sinang-ayunan naman ni Miso at sinabing dahil ito sa matandang naging doktor noon ni Suho. Ang eksena ay nalipat sa kalbong doktor na si Shulwo kung saan nagtataka siya na kung bakit muling nandito si Suika. Ang matandang si Suika ay makikitang kinikilig habang nilalandi ang kalbong doktor. Si Suho ay tinanong ang kalagayan ng kanilang guild member. Kaya naman sinabi ni Miso na kasalukuyan pa silang nagre-raid ng mga dungsyon. Dahil sa kakulangan nila ng mga tauhan, sinabi ni Miso na kailangan nilang mag-recruit ng mga guild member na S-rank. Si Miso ay nakatanggap ng mensahe na bigla namang nakapagpa-stress sa kanya na ipinagtaka naman ni Suho. Ayon kay Miso, hindi na makapaghintay na umuwi si Junho matapos nitong malaman na nakauwi na si Gunho. Sinabi niya din na delikado pang bumiyahe ang tren dahil sa panganib sa daraanan nito. Ang ating bida ay sinabi din naman na aalis na siya agad para iligtas sila Junho. Bigla na lang din siyang nag-transform at nagpaalam na kay Miso. Habang ibinabalita ang pagbabalik ni Suho mula sa planetang Hades. Naibalita din naman agad ang mga ginawa nitong kabayanihan sa iba't ibang parte ng lugar sa Korea. Ang mga tao sa Busan ay nagdiwang dahil sa kanilang pagiging independent na city, habang ang ibang tao naman ay binomba nila ng tubig dahil sa pagiging taliwas ng mga ito sa gobyerno ng Busan. Mula sa Japan nagkaroon din ng pagsugod ng mga higanteng alimango para sakupin ang lugar. Ang eksena ay nalipat kay Suho kung saan may ipinaraid sa kanyang dungsyon na agad niya namang tinanggap. Dahil sa walang alinlangan ni Suho na pagtanggap sa mga pinaparade na dungsyon sa kanya, si Miso ay napansin na may nagbago sa ating bida matapos nitong makabalik mula sa Hades. Si Suho ay sinabing gusto niya ang mga signature na pagkain sa mga lugar, kaya naman gusto niya daw sagipin ang mga ito. Si Miso ay napangiti na lang at sinabing naiintindihan niya na ang ating bida. Si Suho ay tinanong na kung paano nga daw ba sila magre-recruit ng mga guild member. Ang eksena ay biglang nalipat sa isang portal, kung saan sila Suyang ay tuluyan ng nakalabas mula rito. Matapos nilang bumagsak ng dahil sa pagod, tinanong naman ng dalaga na 14 times pa nga daw ba nilang kailangang i-raid ang portal. Ang grupo ay bigla na lang nagtaka na kung bakit nga daw ba bigla na lang nawawala ang portal. Mula sa isang sulok sinabi ng operator na pumunta kanina dito si Suho at nag-raid na kanila namang ikinagulat. Sinabi din ng operator na agad umalis ang ating bida matapos nitong mag-raid. Si Soyang ay bigla din namang nainis matapos umalis ni Suho nang hindi man lang nakikipagkita sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa Amerika, kung saan masaya si Howard dahil sa nagawa nilang maagaw ang kontrol sa mga satellite ng Eastern America. Habang pinagmamasdan ang notebook, iniisip naman ni Howard na hindi siya makapaniwalang totoong regressor si Lee Sung-woo. Mula sa nakaraan si Sung-woo ay bigla na lang pumunta sa lugar ni Howard. Nagbigay din ito ng alok na tulong upang mapasakamay ni Howard ang buong Western America. Si Sung-woo ay gustong ibigay ang notebook dahil ito daw ang magbibigay ng pagkakataon para maging presidente ng buong bansa si Howard. Si Howard ay nabalitaan na daw na regressor si Sung-woo, kaya naman tinanong niya ito na kung ano nga daw ba ang gustong kapalit ni Sung-woo sa gagawin nitong pagtulong. Ayon kay Sung-woo gusto niya lang ng ligtas na lugar, sinabi niya din na huwag subukan ni Howard na hanapin siya sa bansa, dahil siya na lang daw ang bibisita kay Howard para bigyan ito ng dagdag na impormasyon sa hinaharap. Ang eksena ay nalipat sa isang party, kung saan nandito rin si Sung-woo. Nadismaya din siya sa mga taong nagsasaya dahil nasa panganib na ang buong mundo, ngunit nagawa pa nilang mag-party. Matapos dumating ni Howard, siya naman ay nagsaya at nagdiwang matapos nilang makuha ang kontrol sa buong bansa. Si Sung-woo ay napangiti na lang din naman habang iniisip na uto-uto ang kalbong Amerikano. Mula sa isang sulok napansin niya din si Dr. Richard na lagi na lang nagiging pangalawa laban kay Dr. Toddler pagdating sa paggawa ng mga imbensyon. Ayon kay Sung-woo kailangan niya ang talento ng taong ito upang isagawa ang kanyang paghihiganti sa ating bida. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan nagtaka si Dr. Richard kung ano ang bagay na ito. Si Sung-woo ay sinabing ilaan ni Dr. Richard ang buong oras nito sa pag-research sa bagay na ito dahil ito daw ang magiging dahilan para maging number 1 ang doktor. Si Howard ay napapaisip na napakaswerte niyang dumating si Sung-woo sa kanila, ngunit niya daw malaman kung ano nga daw ba ang gustong mangyari ni Sung-woo. Dahil sa lumalaki na ang area ng taniman ng mga pagkain sa Suho Land sila ay naging independent ng city na nagpo-provide ng kanilang sariling pagkain. Ang mga tao ay nagsimula na ding lumipat sa Suho Land dahil sa nagiging delikado na sa ibang parte ng bansa.
Habang ginagabayan ni Soyang ang mga bagong dating sa Suholand, siya ay may napansin din namang babae sa isang sulok. Napansin ni Soyang ang misteryosong babae at napaisip na kung artista nga daw ba ito para magtalukbong pa ng sobra. Mula sa interview area, ang lalaki ay hinanapan ng ID ang dalaga. Si Ahiko ay biglang nagpakilala bilang member ng grupo ni Sungwoo noon at sinabing gusto niyang makausap ang ating bida. Mula sa ating bida siya ay nakatanggap na din naman ng tawag at sinabing gusto siyang makausap ng dalaga. Sila Miso ay nalaman ng ikinulong si Ahiko matapos nitong tumanggi na sabihin ang tungkol sa regression stone ni Sungwoo. Ang dalaga ay nagawa daw na makatakas matapos ang malakas na lindol na nangyari noong nakaraan sa Tokyo. Si Suho ay tinanong na kung pumunta nga daw ba dito ang dalaga para hanapin ang boss nitong si Sungwoo. Si Miso ay nalaman na accurate ang lahat ng pangyayari sa diary ni Sungwoo, ngunit ang mga pangyayari daw ay mas maagang nangyayari ng dahil kay Suho. Ang operator ng lie detector ay sinabi din naman na totoo ang lahat ng sinabi ni Ahiko. Ang dalaga ay sinabing maniwala sila sa kanya. Ang eksena ay nalipat sa planetang Hades, kung saan pinatay nila ang lahat ng mga taga-Korea na alipin. Ang isang lalaki ay tinanong ang tungkol sa Emi Mountains, kaya naman sinabi ng lalaki na nagpadala na sila ng tauhan para puntahan ang lugar. Mula sa templo ni Seni, ang mga tauhan naman ay pumunta sa lugar at sinabing nabalitaan nilang nandito ang anak ng Thousand Swordsmith. Matapos makita ang sulat siya ay nagtaka din naman na kung paano nalaman ng Murim Alliance ang tungkol sa anak ni Jiang. Hindi nagtagal siya ay naalala naman ang nakaraan at mukhang ang oras na ito daw nalaman ng Murim Alliance ang tungkol kay Shiwa. Si Seni ay tinanong na kung ano ang kailangan nila sa bata. Ang lalaki ay sinabing magiging kalaban nila Seni ang buong Murim Alliance kung hindi nito isusuko ang bata. Si Seni ay sinabing makikipagtulungan siya ngunit sa isang kondisyon na ipinagtaka naman ng lalaki. Ayon kay Seni may kakaibang kondisyon sa blood pressure ang bata, kaya naman gusto niya daw samahan si Shiwa para bantayan ito. Ang lalaki ay natuwa din naman at sinabing magandang ideya ang sinabi ni Seni. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan inireport na ng lalaki ang tungkol sa ginawang desisyon ni Seni. Pinag-usapan din ng dalawa kung paano nila pagbabayarin ang blood demon sa mga ginawa nito sa kanilang mundo. Si Jungjae ay sinabing nakakuha sila ng impormasyon habang tinatanong ang mga alipin. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan ang isang lalaki ay sinabi kung saan ang lugar sa Korea ang may maraming Park family. Tinanong ni Jungjae na kung sigurado nga daw ba ito, na sinang-ayunan na lang naman ng lalaki. Matapos malaman na nasa Miryang ang teritoryo ng Park family, sinabi niya din naman na tatapusin niya ang lahat ng mga tao sa lugar. Hindi nagtagal ang grupo ng Murim ay bumisita sa Korea at nakipagsundo sa isang tao para magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Habang pinapanood ang eksena, ang isang lalaki ay nalaman na may 70 na triple S rank sa grupo at ang iba naman ay double S rank. Ang isang lalaki ay nagtataka sa balak gawin ng grupo dahil nabalitaan niya daw na gusto nilang bumisita sa Miryang. Ang grupo ay sinamahan ng militar papunta sa lugar ng Miryang, habang ang eksena naman ay nalipat kanila Suho na pinag-uusapan ang improvement ng Suholand. Habang palabas na ang ating bida sa research facility, siya ay napansin din naman ang biglaang pagdating ng helicopter sa lugar. Si Minsung ay agad din namang sinabi na kailangan na agad pumunta ni Suho sa Busan, na ipinagtaka naman ni Suho kung bakit. Mula sa kabilang linya sinabi ni Miso ang tungkol sa pagsugod at malawakang pagpatay ng mga taga Central Plains sa Miryang. Na ipinagtaka naman ni Suho kung bakit sa Miryang pumunta ang grupong ito at hindi sa kanyang teritoryo. Matapos sabihin na papatayin niya na lang ng mabilisan ang grupo, si Miso naman ay sinabing hindi ito pwedeng gawin ng ating bida dahil sa hawak daw ng grupo ang anak ni Jiang, na ikinagulat naman ni Suho na malaman. Sinabi din ng dalaga mula sa kabilang linya na huwag munang ipaalam ni Suho ang tungkol sa misyon kay Jiang, na sinang-ayunan naman ng ating bida at sinabing papunta na siya sa Miryang. Si Soyang ay sinabi din namang bilisan ni Suho na pumasok at agad isarado ang pintuan, na ipinagtaka naman ni Suho kung anong ginagawa dito ng dalaga. Habang sinasabi ni Miso na magtulungan sila ni Soyang sa misyon, ang dalaga ay sinabi din namang umalis na sila, na sinang-ayunan naman ni Minsung. Habang nasa biyahe ang grupo, ang ating bida naman ay hindi pinapansin si Soyang, na mukhang ikinainis naman ng dalaga at sinabi na kung hindi nga daw ba mangangamusta si Suho matapos nilang hindi magkita ng matagal. Ang ating bida ay kinamusta si Soyang, habang ang dalaga naman ay kinikilig na habang naiinis kay Suho. Si Soyang ay bigla na lang din lumapit sa binata at sinabing lumakas na siya, na ipinagtaka naman ni Suho na kung totoo nga daw ba ang sinasabi nito. Si Soyang ay sinabing magpustahan sila ni Suho at kung sakaling manalo siya ay bebembangin na siya nito. Ang eksena ay bigla na lang nalipat sa isang reporter kung saan tinanong nito ang isang lalaking nakasurvive kung anong nangyari sa kapayapaang isinusulong ng mga taga-Hades.
Ang eksena ay nalipat sa nakaraan kung saan patuloy sinasamahan ng mga sundalo ang grupo ng Murim. Matapos masilayan ang mga gumuhong gusali sa lugar, tinanong naman ni Jungjae na kung ito nga daw ba talaga ang Miryang, na sinang-ayunan naman ng lalaki, at sinabing wala na sa ngayon ang nakatira sa lugar na ito. Si Jungjae ay bigla na lang nainis dahil sa niloko lamang daw siya nang nagbigay ng impormasyon. Habang naiinis ang mga sundalo dahil sa pagpunta nila sa Miryang nang walang dahilan, si Jungjae ay naisip namang gumawa na lang ng gulo upang si Suho na lang daw ang kusang pumunta sa kanila. Hindi nagtagal sila ay pinatay na ang mga sundalong sinamahan sila. Dahil sa matinding lakas nila laban sa puwersa ng mga tao, sila ay mabilis na ubos ang mga tao sa paligid hanggang sa may isa na lang ang natira. Habang sinasabi ni Jungjae na mga manloloko silang tao, ang lalaki ay sinabi din naman na totoong ito ang lugar ng Miryang. Matapos mahiwa ang lalaki, si Jungjae ay muling tinanong kung nasaan nga daw ba nagtatago ang Park family. Ang lalaki ay iniisip na may military group mula sa hindi kalayuan, kaya naman sinabi niyang gagabayan niya sila para puntahan ang hinahanap ng grupo. Ang eksena ay nalipat sa checkpoint ng mga militar. Napansin din nila ang mga parating na mga taga-Hades. Ang mga sundalo ay agad pinaputukan ang kalaban dahil sa natanggap nilang report na pagpatay sa mga kasamahan nilang sundalo. Ang mga bala ay hindi gumana sa mga kalaban na ikinagulat naman ng lalaki. Hindi nagtagal ang mga nakaistasyon na sundalo ay mabilis lamang na inubos. Pati ang mayor ng lugar at mga bodyguard nitong S-rank ay mabilis lang na pinatay. Matapos nilang iwan na lang ang lalaki sa isang gusali, ang grupo ay mabilis namang nagtungo sa kasunod na syudad para ipagpatuloy ang kanilang pagpatay sa mga tao. Habang naglalaban ang dalawang grupo, may bigla namang pagkidlat sa isang sulok na bigla namang bumagsak sa gitna ng laban, at ito ay walang iba kundi ang ating bida. Ang grupo ng Murim ay nakilala si Suho bilang Blood Demon na ikinainis namang marinig ng ating bida at muling ipinaalala na Park Suho ang kanyang pangalan. Ang mga kalaban ay naghanda ng kanilang mga sandata at tinira ng sabay ang ating bida. Ang isang lalaki ay nabalutan ng fire spirit na kanyang ipinagtaka. Hindi nagtagal, bigla na lang napilipit ang mga kalaban dahil sa puwersa na ginagawa ng mga spirits. Habang nagkakagulo sa buong paligid, si Suho ay nakatayo lang naman at nag-aura farm. Habang patuloy na nagkakagulo sa lugar, si Suho ay patuloy namang tinatapos ang mga kalaban. Tinanong niya din na kung saan nga daw ba nila itinatago ang anak ni Jiang. Ang lalaki ay iniinis si Suho at sinabing hindi siya aamin kahit anong mangyari. Ang ating bida ay hindi nagustuhan ang sagot ng lalaki, kaya naman bigla niya na lang itong tinusok ng kanyang espada. Sinabi din ni Suho na bubuhayin niya ang lalaki kung aamin na ito ngayon, ngunit ang kalaban ay matibay at ayaw magsalita. Si Suho ay wala nang nagawa kundi tapusin ang kalaban, habang sa itaas naman ng gusali ay pinagmamasdan si Suho. Napansin ni Jungjae na hindi nila kayang matalo si Suho, kaya naman inutusan niya na ang kanyang mga kasamahan na patayin na lang si Shiwa, na sinang-ayunan naman ng isang lalaki. Habang nasa himpapawid sila Soyang, siya ay ginamit din naman ang kanyang abilidad na malakas na pandinig upang mahanap ang mga kalaban. Matapos marinig na balak ng patayin ng mga kalaban si Shiwa, siya ay tuluyan na ding tumalon mula sa helicopter para puntahan sila. Si Seni ay napansin na mukhang masaya si Shiwa, na kanya namang sinang-ayunan dahil sa napakaliwanag daw ng paligid sa mundong ito. Si Seni ay sinabing huwag kalimutan palagi ni Seni ang pag-inom ng gamot, na sinang-ayunan naman ni Shiwa. Si Seni ay tinanong na kung iniwan niya daw ba ni Shiwa ang bagay na kanyang sinabi sa bata, na sinang-ayunan naman ng bata. Mula sa ibang lugar, ang mga investigador ay may napansin na kakaibang tela. Matapos kunin ang tela, ang lalaki ay nakita naman ang mensahe na sinasabing anak ng Thousand Swordsmith ang kasama nilang bata at kailangan nilang kontakin ang ating bida. Mula sa kasalukuyan, ang mga kalaban ay pumasok na sa kwarto para isagawa ang kanilang misyon. Si Seni ay sinabihang sa likod niya lang ang bata, at tinanong na kung ano nga daw ba ang binabalak ng mga kalalakihan. Ayon sa leader ng grupo, nandito daw sila para tapusin na si Shiwa. Si Seni ay bigla na lang din naghanda para lumaban at sinabing hindi siya makakapayag na tapusin nila ang bata. Matapos sumugod ng mga kalaban kay Seni, ang lalaki naman ay tinanong na kung sa tingin nga daw ba ni Seni nakakayanin sila nito na mapigilan. Si Seni ay napalingon dahil ang isang kalaban ay pasugod na kay Shiwa. Mula sa isang sulok si Soyang ay bigla din namang dumating na ikinagulat naman ng kalaban. Sinabi niya ding pinadala siya ni Suho para sagipin si Shiwa, na sinang-ayunan naman ni Seni, at sinabing kunin na nito si Shiwa para ilayo dito sa lugar. Matapos palibutan ni Soyang ang bata, siya ay mabilis na din namang kumilos para bumalik sa helicopter. Matapos sabihin ni Soyang na nailigtas niya na si Shiwa, si Jiang naman ay hindi mapigilan ang iyak matapos marinig ang balitang ligtas na ang kanyang anak. Si Miso ay sinabi na ding bumalik na agad sila Soyang, na kanya namang sinang-ayunan. Si Shiwa ay nakiusap kay Soyang na sagipin nito si Seni.
Ang eksena ay nalipat sa ating bida kung saan nabalitaan niya na ding nailigtas na ni Soyang si Shiwa, na ikinatuwa namang malaman ni Suho at sinabing mukhang lumakas na daw talaga si Soyang matapos siya noon na makagat ng Vampire Queen. Ang eksena ay nalipat sa nakaraan, kung saan tinanong ni Suho na kung mamamatay na daw ba si Soyang o magiging halimaw katulad ng mga vampira. Ayon kay Jiang, mataas daw ang tsansa ni Soyang na makasurvive dahil sa taas ng level nito. Mataas din daw ang tsansa na hindi ito maging halimaw at makuha ang kapangyarihan ng pagiging vampira. Sinabi din ni Jiang na hindi na ulit pwedeng gamitin ni Soyang ang espada dahil sa pagiging hybrid nito. Mula sa kasalukuyan si Suho ay napangiti na lamang dahil mukhang natalo daw siya sa naging pustahan nila ni Soyang. Tinanong ni Suho na kung pwede niya na daw bang patayin ang lahat ng taga Central Plains na sinang-ayunan naman ni Miso mula sa kabilang linya. Matapos utusan ni Suho ang kanyang mga alagad na tapusin na nila ng mabilis ang mga kalaban, si Miso naman ay nakahinga na din ng malalim matapos nilang masagip ang anak ni Jiang. Si Miso ay tinanong si Minsung na kung nasaan na sila, ngunit ito ay sinabi namang hindi pa sila pabalik dahil sa bigla na lang daw umalis si Soyang, na ikinagulat at ipinagtaka naman ni Miso. Ayon kay Minsung, bumalik daw si Soyang para sagipin si Seni. Si Miso ay patuloy na nagugulat dahil sa level daw ng kakayahan ni Soyang ay hindi nito kakayanin ang mga taga Central Plains. Si Minsung ay ipinaalam din naman na sinabi ni Shiwa na magpapakamatay daw ito kung sakaling hindi daw nila sasagipin si Seni, na sinang-ayunan naman ng bata, at sinabing seryoso siya sa kanyang sinabi. Si Jiang ay muling nataranta at nagtaka sa ginagawa ng kanyang anak. Sinabi niya din na huwag patayin ni Shiwa ang kanyang sarili dahil nandito lang daw siya na naghihintay. Si Miso ay napaupo na lang at sinabing sumasakit na ang kanyang ulo. Tinanong niya din si Soyang na kung ano nga daw ba ang plano nitong gawin. Habang nasa himpapawid ang dalaga siya ay sinabi naman na wala na siyang magagawa kundi ang sagipin si Seni. Mula sa Busan City Hall, ang mayor ay paalis na mula sa lugar gamit ang helicopter. Ang mga kalaban ay malapit na silang maabutan, na ipinag-alala naman ng mayor at mga kasama nito. Mula sa kawalan ay may puwersang tumama sa mga kalaban, at ito ay walang iba kundi si Nodel. Ang mga alagad ni Suho ay dumating na din sa lugar, habang siya naman ay patuloy din tinatapos ang mga kupal. Ang lugar ay napuno na ng mga alagad ni Suho, habang ang mayor naman ay nagawa ding makita ang ating bida mula sa malayo. Ang mayor ay napangiti din naman at mukhang nakaisip ng kung anong masamang plano. Habang pinapanood ni Jungjae ang mga nangyayari mula sa hindi kalayuan, siya ay bigla din namang napalingon. Si Suho ay tinanong na kung hindi pa nga daw ba sapat ang mga pinatay niya sa Central Plains para pumunta pa sila rito. Tinanong din ng ating bida na kung dapat niya na nga daw bang ubusin ang Murim Alliance, na ikinainis naman ni Jungjae na marinig at bigla na lang sumugod habang sumisigaw ng Blood Demon. Si Suho ay hindi na naman nagustuhan ang tawag sa kanya. Matapos ang maraming paghiwa sa lugar, ang eksena naman ay nalipat sa ibang lugar kung saan nakikipaglaban na din si Seni para protektahan si Shiwa. Habang madali niya lang iniiwasan ang mga pag-atake, si Seni ay bigla na lang binitawan ang kanyang sandata, na ipinagtaka naman ng mga kalaban. Si Seni ay bigla na lang lumuhod at sinabing handa siyang ialay sa kanila ang kanyang buhay, kapalit nito ay palayain na daw nila ang bata, na ipinagtaka naman ng mga kalaban. Si Seni ay sinabi din na kapag sumuko na sila ngayon, ay may pag-asa pang patawarin sila ni Suho. Ang matanda ay sinabi din naman na tama si Seni dahil kung papatayin daw nila ang bata, ay siguradong maghihiganti si Suho sa kanila at baka bigla na lang daw nito ubusin ang kanilang grupo. Habang sinasabi na tinatanggap niya ang alok ni Seni, siya ay agad na din namang bumuelo para tapusin si Seni. Mula sa bintana ay may dumating at ito ay walang iba kundi si Soyang. Sinabi din ng dalaga na hindi pwedeng mamatay si Seni dahil nangako daw si Shiwa na papatayin nito ang kanyang sarili kung hindi niya masasagip si Seni. Ang lalaki ay nainis at sinabihan din na Blood Demon si Soyang. Matapos humiwa ng kalaban ito naman ay hindi tumama. Sinabi din ni Soyang na papunta na ngayon si Suho sa lugar na ito para ubusin sila. Si Soyang ay binalaan ng grupo dahil kung sakaling may mamatay daw sa kanila ay siguradong uubusin ni Suho ang kanilang grupo. Sinabihan niya din na makipagnegosasyon na lang sila para ligtas na makauwi sa kanilang mundo. Mula sa labas ng gusali ay nagkita na din naman ang dalawa. Matapos pumagitna ni Soyang, sinabi niya din naman na sinisigurado niya ang kanilang kaligtasan kung tahimik na silang babalik sa kanilang planeta. Ang isang kalaban ay patuloy na pinairal ang galit at hindi naniwala kay Soyang. Matapos magkaintindihan ng magkakasama sa isang tingin lamang, ang leader naman nila ay biglang pinaslang ang ayaw makisama. Matapos nilang pumayag sa kasunduan ni Soyang, si Seni ay nagpasalamat din naman sa kanilang pag-intindi, habang ang dalaga naman ay sinabing ligtas na silang babalik. Habang bugbog sarado na si Jungjae, siya ay bigla namang ibinato ni Suho na nagawang tumagos sa maraming gusali. Ang Monkey King ay bigla na lang sumulpot at hinampas ang kalaban ng malakas.
Si Suho ay napangiti na lang din dahil tapos na ang kanilang problema. Matapos ibalita ang pagtalo sa mga taga Central Plains, hindi naman nagtagal nang magkita na ang mag-ama. Habang naiiyak ang dalawa sa kanilang muling pagkikita, si Suho ay masaya din naman silang pinagmasdan mula sa taas ng signal tower. Iniisip niya din noong muli niyang makita si Junho dahil kakaiba daw ang naramdaman niyang saya. Habang iniisip na nararamdaman niya ang nararamdaman ng dalawa, may bigla namang mga paniki ang dumating kay Suho at ito ay walang iba kundi si Soyang. Sinabi niya din na natalo si Suho sa pustahan, kaya naman kailangan na daw siya nitong bembangin, na ikinatuwa na lang naman ni Suho. Matapos niyang hawakan ng dalaga, tinanong niya din naman na kung kakayanin na nga daw ba talaga nito ang kanyang itinatagong dragon. Habang nagkakaroon sila ng happy moments, ang eksena naman ay nalipat sa Tokyo, Japan kung saan may malakas na paglindol na naman ang nangyayari. Ang mga dambuhalang alimango ay sumabay na din at sinugod ang mga tao sa paligid. Habang pinapanood ni Ahiko ang balita, ang puwersa naman ng Japan ay sinubukang labanan ang mga halimaw gamit ang kanilang mga sandata. Si Ahiko ay bigla na lang din nagulat sa mga nangyayari dahil mula sa diary ni Sungwoo ang Japan daw ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Ngunit mula sa kanyang nakikita mukhang hindi na daw magtatagal ang Japan. Habang natutulog, si Miso ay nakatanggap ng tawag na agad niyang namang sinagot. Si Ahiko ay humingi ng tulong at sinabing isa itong emergency na ikinagulat naman ni Miso na kung anong emergency ito. Ilang sandali pa, nalaman na din ni Miso na nasa Tokyo ang pamilya ni Ahiko. Ang dalaga ay sinabi na nasa Tokyo rin ang pamilya ng mga awakener na nakakulong sa prison ship, kaya naman nakiusap ang dalaga na sana mailigtas nila ang mga pamilya nila. Si Miso ay siniguro naman na tutulong ang ating bida dahil sa isa na daw si Ahiko sa kapamilya ni Suho. Habang nasa ilalim ng puno si Suho, siya ay may naramdaman namang kakaiba sa malaking puno. Tinanong ni Suho ang puno na kung anong gustong sabihin nito, hanggang bigla niya nalang sinagot ang tawag ni Miso at sinabi ang tungkol sa balak nilang i-recruit. Tinanong din ni Suho na kung aalis na nga daw ba sila ngayon mismo, na sinang-ayunan naman ni Miso sa kabilang linya. Ang eksena ay nalipat kung saan namamangha si Seni na makakita ng napakagandang templo sa lugar ni Suho. Si Seni ay sinabi din na gusto niya daw sanang makita at makamusta ang leader ng mga monghe. Ngunit si Miso ay sinabing mahirap makontak sa ngayon si Myungjin dahil sa abala daw itong nagsasagip ng mga kaluluwang ligaw. Tinanong ni Miso na kung babalik na nga daw ba kaagad si Seni sa Hades, na kanya namang sinang-ayunan dahil sa kailangan niya daw tumulong upang pigilan ang mga Mamons na malamang sumugod sa Central Plains dahil sa paghina ng puwersa ng Murim. Si Miso ay inalok ng pakikipagtulungan si Seni upang tulungan sila. Sa pagkakataong ito malamang gusto din daw tumulong ni Suho para protektahan ang Hades dahil sa kapamilya na daw ang turing nito kanila Seni. Ayon kay Seni malamang hindi pumayag ang Murim Alliance na makipagtulungan kay Suho. Ngunit siya ay nagrekomenda na pwedeng pumunta sila Suho sa Hades paminsan-minsan para pumatay ng mga Mamons upang ipakita daw sa mga taga Central Plains na pwede silang makipagtulungan sa ating bida sa hinaharap. Na sinang-ayunan naman ni Miso at sinabing magandang ideya ang sinabi ni Seni. Habang nasa himpapawid ang grupo ni Suho, sila ay pinagmamasdan na din naman ang screen sa kanilang harapan, habang si Miso naman ay ipinapaliwanag na din sa kanila ang tungkol sa lugar. Si Miso ay patuloy sinabi ang goal ng kanilang misyon. Habang si Minsung naman ay sinabi na din na malapit na silang makarating sa prison ship. Ang ating bida ay nag-stretching na at sinabing maghanda na ang dalawang dalaga para bumaba. Matapos buksan ang pintuan, sila ay tuluyan na din namang tumalon mula sa helicopter. Si Suho ay pinalabas na din ang maliliit na wyvern at sinakyan ang mga ito sa kanilang pagpunta sa ship. Gamit ang clairvoyance ni Soyang nakita niyang malapit na silang makarating sa lugar at sinabing pwede na silang mag-dive mula rito. Matapos pabalikin ang kanyang mga alagad sa Beast Farm, hindi naman nagtagal nang sila ay nagawa ng mag-dive sa dagat. Namangha din ang ating bida na makita ang mga dambuhalang pating sa paligid at gusto pa itong gawin na pagkain. Matapos patahimikin ni Soyang si Suho sa pagiging maingay nito, ang dalawang dalaga naman ay napansin na mahihirapan silang iangat ang submarine dahil sa mga dambuhalang pating na maaaring magising anumang oras. Ang warden ng kulungan ay nanunood ng balita at nabalitaang namatay na si Ikeda matapos ang nangyaring malakas na lindol noong nakaraan sa Tokyo. Ang warden ay nadismaya din naman dahil sa napakapangit daw ng pagkamatay ni Ikeda. Habang inaalala ang kasunduan nila noon ni Ikeda, ang warden naman ay nasayangan dahil wala na daw siyang magagawa kundi burahin ang lahat ng data ng research at tapusin ang lahat ng may kinalaman sa research. Habang pinagmamasdan ang kanyang sandata at iniisip ang kanyang gagawin na pagpatay sa lahat ng nasa prison ship, siya ay nakatanggap din naman ng report na may 3 individual na papunta sa kanilang submarine. Habang sumisilip si Suho siya ay namangha din naman dahil nakikita niyang napakahimbing ng tulog ng mga tao sa loob ng kapsul.
Napansin ni Soyang ang pulang ilaw, kaya naman sinabi ni Ahiko na kasalukuyang nasa panganib ang buhay ng mga taong ito. Nagtaka si Suho na kung paano nila paangatin ang submarine, kaya naman sinabi ni Ahiko na pwede nila itong makontrol mula sa control room ng aircraft. Ilang sandali pa si Suho ay umalis na para pumunta sa control room. Habang papunta si Suho sa aircraft, siya ay bigla na lang din naman pinaputukan ng mga kalaban. Si Suho ay bigla na lang din pinalabas ang kanyang mga alagad na unggoy at nilabanan ang mga sundalong nasa aircraft. Dahil sa malakas na pagsabog na nangyari, ang mga dambuhalang pating naman ay bigla na lang nagising. Si Suho ay tinitignan ang mapa ng lugar at napansin na napakakomplikado nito. Habang mabilis na kumakalat ang mga kasamahan niyang unggoy sa sasakyan, ang mga tauhan naman ay nalaman na si Suho ang sumusugod sa kanila, na ipinagtaka naman ng warden na kung ano nga daw ba ang ginagawa ng ating bida mula rito. Hindi nagtagal ang mga unggoy ay nakapasok na sa kwarto at binugbog ang mga tauhan. Ngunit ang warden naman ay may pambihirang lakas na kayang pumalag sa mga unggoy. Habang may nangyayaring pagsabog, si Suho ay makikita din namang pinagbubutas ang lugar para agad makarating sa control room. Sinabi din ni Suho na mukhang unggoy ang warden, na kanya namang ikinagulat na makita ang ating bida. Si Suho ay agad sumugod sa warden at nagawa itong napatilapon ng malakas. Habang nagugulat ang mga tauhan sa paligid, sila naman ay sinabi din na buhayin pa sila ng ating bida at huwag papatayin. Si Suho ay sinabi namang bubuhayin niya sila kung magagawa nilang mabuhay ang lahat ng tao sa lugar at tulungan siyang iangat ang submarine. Mula sa kabilang linya may narinig na kakaiba si Suho, kaya naman agad niyang tinanong si Ahiko na kung anong nangyayari. Mula sa kabilang linya sinabi naman ng dalaga na nagising na daw ang mga dambuhalang pating, na ikinatuwa naman ni Suho na malaman dahil gising na daw pala ang kanyang mga pagkain. Habang nagtataka pa din ang warden sa pagdating ni Suho dito sa lugar, siya naman ay sinabi ding mabuti na din ang pagdating ni Suho dito. Siya ay may itinurok na kung ano sa kanyang katawan, na nagagawa namang maayos muli ang kanyang katawan. Matapos niyang maghanda sinabi niya din naman na oras na para tapusin ang mga tauhan sa lugar. Si Suho ay pinagbubutas na naman ang aircraft para makalabas. Si Suho ay natulala sa kanyang nakita dahil ang dalawang dalaga ay nasa panganib. Ang dalawang babae ay tumatawag ng tulog kay Suho, ngunit siya naman ay nag-iisip kung sino nga daw ba sa kanila ang kanyang ililigtas. Habang nahihirapan na si Ahiko na makahinga, si Soyang ay sinabing bilisan ni Suho kumilos at patayin ng sabay ang mga pating. Ang ating bida ay natuwa din naman sa ideya ni Soyang at sinabing napakatalino daw talaga nito. Habang siya ay naghahanda para gumamit ng skill, may bigla namang sumulpot na mga orcas at kinagat ang mga dambuhalang pating na nagawa namang makalasan ang dalawang dalaga. Habang sinusugod ng napakaraming orcas ang mga pating, may bigla din namang sumulpot na balyena sa lugar at sinagip ang dalawang dalaga. Si Suho ay napansin ang nilalang at naalala na ito ang sinagip niya noon na balyena. Matapos mapansin na mukhang magkakaibigan ang balyena at ang mga orcas, hindi naman nagtagal nang masagip na din ni Suho ang dalawang dalaga. Ang ating bida ay inutusan si Soyang na pumunta sa control room para tumulong habang siya naman daw ay kakalabanin ang mga dambuhalang pating na sinang-ayunan naman ng dalaga. Matapos tumalo ni Suho sa dagat, siya ay hinahanap naman na kung nasaan na ang balyena. Habang patuloy na nakikipaglaban ang mga orcas, hindi naman nagtagal nang makita na ni Suho ang balyena. Ang ating bida ay nainis dahil sa pinapahirapan ng mga kalaban ang kanyang kaibigang balyena. Si Suho ay umatake gamit ang kanyang ice spear na nagawa namang matamaan ang mga dambuhalang pating. Habang pinapatay ni Suho ang mga kalaban, ang balyena naman ay pinuri si Suho sa pamamagitan ng mensahe na mula sa Windows status. Ang balyena ay makikitang isang S-rank kung saan kasama nito ang mga orcas na naglalakbay. Napansin din ng balyena na mas lumakas na naman daw si Suho simula noong huli niya itong makita. Si Suho ay natuwang malaman ang sinasabi ng balyena at sinabing lumakas na din ito simula noon. Si Suho ay humingi ng tulong sa grupo ng balyena para iangat ang submarine na agad naman nilang ginawa habang si Suho naman ay nag-aura farm na naman. Matapos makarating sa ibabaw ng dagat, ang mga awakener naman ay tuluyan na ding nakalabas sa kanilang kapsul. Habang inire-report ni Suho ang mga pangyayari kay Ahiko, ang dalaga ay sinabi din naman na kailangan nila ng tulong ng medical team. Habang ginagabayan ni Ahiko si Soyang para mahanap ang medical team, hindi naman nagtagal nang makarating na siya sa lugar. Si Soyang ay nagulat sa kanyang nakita dahil sa mga pagpatay na nangyari sa lugar. Ang dalaga ay naghanap ng taong may malay pa na kanya namang nagawa at agad tinawag si Suho upang pagalingin ang taong nakasurvive. Si Ahiko ay nagtaka sa nangyari sa lugar, kaya naman ang lalaki ay sinabing i-double check niya ang mga security camera. Mula sa screen makikita ang warden na nagbagong anyo ng dahil sa espesyal na gamot na ginamit nito sa kanyang katawan. Matapos maisend ang isang mensahe, ang warden naman ay tuluyan ng nawalan ng malay.
Si Takeo ay tuluyan nang natanggap ang mensahe at nalaman na pumalpak ang warden na protektahan ang prison ship. Matapos gumastos ng napakalaking pera sa mga eksperimento, si Takeo ay nainis at nagalit. Nagtaka din si Takeo na kung bakit nga daw ba nagpunta si Suho sa prison ship. Matapos tawagan ang Secretary of Defense ng Japan, si Takeo ay sinabi din naman na inaatake na sila ng mga taga-Korea. Tinanong ni Soyang na kung masasagip niya nga daw ba ang babae, na sinang-ayunan naman ni Suho. Ang ating bida ay napansin na awakener ang babaeng si Reiko, kaya naman nagawa daw nitong makasurvive hanggang ngayon. Habang sinasabi nilang magising na ang babae dahil kailangan nila ng kanyang tulong, si Reiko ay sinabi din naman na hindi nila pwedeng ilabas ang mga tao sa kapsul, na ipinagtaka naman nila Suho kung anong problema. Mula sa labas, si Reiko ay sinabing manatili lang ang mga tao sa kanilang kapsul dahil parating na daw ang medical team para i-check ang kanilang kalagayan. Ang mga tao ay napansin si Ahiko bilang partner ni Sungwoo at nagtaka kung anong ginagawa nito dito. Habang kausap ni Ahiko ang operator sa kabilang linya, si Soyang ay bigla namang sinabi na kailangan ng lumayo ni Ahiko sa mga awakener na nasa kapsul dahil nasa panganib daw ito. Matapos mapalingon ni Ahiko ang isang awakener naman ay tuluyan nang nag-transform at sumugod sa dalaga. Na kanya namang ikinagulat. Ang ating bida ay biglang dumating at sinuntok ang kalaban na nagawa namang tumilapon ng malakas sa dagat. Matapos dumating nila Soyang sa lugar, tinanong naman ni Suho na kung may pag-asa nga daw bang mabaliktad nila ang mutation ng mga tao. Si Reiko ay sinabing hindi pa sila nakahanap ng paraan para mapagaling ang mga taong ito, kaya naman ang ating bida ay nakapagpasyang tapusin na lang ang mga kalaban. Matapos tawagin ni Suho ang kanyang mga kasama, siya naman ay inutusan sila para patayin na ang mga kalaban. Ang dalawa ay mabilis nang sumugod at mabilis ding tinatapos ang mga kalaban sa paligid. Ang ibang awakener ay hindi nagbagong anyo, nagtaka din sila na kung ano nga daw ba ang ginagawa dito ni Suho. Ang ating bida ay napansin na kilala siya ng mga ito, kaya naman sinabi niyang papayagan niya silang makasali sa kanyang guild kung sakaling makapasa sila sa medical test. Habang nagtataka sila sa pinagsasabi ng ating bida, si Suho ay sinabing ibabalik niya na lang sila sa kulungan nila kung hindi sila papayag na sumama sa kanya. Habang inihahanda ni Reiko ang testing area, ang mga awakener naman ay agad nang pumayag na sumama sa ating bida. Habang pinagmamasdan ni Suho ang nagiging proseso, si Ahiko naman ay sinabing pumayag na ang lahat na sumama sa grupo ni Suho. Si Soyang ay nagtaka na kung paano nila dadalhin ang maraming taong nandito. Ayon kay Suho, gagamitin nila ang sasakyan na ito, na ipinagtaka naman nila Soyang at sinabing wala ng power ang makina ng sasakyan. Si Suho ay sinabing ayos lang ito dahil tutulungan naman daw sila ng kanyang mga kaibigan para hatakin ang sasakyan. Si Ahiko ay nag-alala dahil sa marami daw ang malalakas na uri ng halimaw na pwedeng pumigil sa balyena. Si Soyang ay napansin na magiging ayos lang ang balyena dahil sa nakaprotekta naman daw ang mga kaibigan nitong orcas. Ilang sandali pa sila Suho ay pinag-usapan na kung papunta na nga daw ba sila sa Tokyo para sagipin ang mga pamilya. Nasinang-ayunan naman ng dalaga. Mula sa isang sulok may dumating din namang mga helicopter na agad namang napansin ng dalaga. Si Ahiko ay napansin na puwersa ng militar ito na nanggaling sa Japan, habang si Soyang naman ay kinontak si Miso at tinanong na kung ano na nga daw ba ang nangyayari. Pati ang ating bida ay naghanda para makipaglaban at tinanong na kung pwede niya na nga daw ba itong pasabugin. Ang eksena ay nalipat kung saan binalaan ni Miso ang Defense Secretary na umatras na lang dahil pagpapakamatay daw ang balak nilang gawin, na ikinainis naman ng lalaki at tinanong na kung gusto nga daw ba nilang makipagjera sa Japan. Si Miso ay napatawa na lang naman at sinabing inililigtas lang daw nila ang mga taong pinag-i-eksperimentuhan, magsisend na lang din daw siya ng litrato bilang patunay kung hindi daw naniniwala ang Defense Secretary ng Japan. Si Miso ay alam ang tungkol sa matinding krisis na kinakaharap ng Japan. Kaya naman nag-alok si Miso ng tulong dahil kakayanin daw ni Suho na ubusin ang mga dambuhalang alimango sa loob lamang daw ng isang araw. Dahil hindi naniniwala ang sekretary, si Miso ay nakipagpustahan naman na kayang gawin ito ni Suho, mapupunta din daw sa kanila ang mga awakener na ikinulong at mga pamilya nito mula sa Tokyo kung sakaling manalo siya sa pustahan nilang dalawa. Matapos umatras ng mga helicopter, si Miso naman ay inutusan si Suho para pumunta sa Tokyo at ubusin ang mga dambuhalang crabs. Si Suho ay nagtaka na kung kakainin nga daw ba nila ang mga higanteng alimango na kanilang lalabanan. Ayon kay Miso, delikado daw sa ngayon ang Tokyo pati na din ang mga tao mula rito at pamilya nila Ahiko, kaya naman kailangan daw ubusin ni Suho ang mga halimaw sa paligid. Matapos palabasin ni Suho ang maliit na wyvern, siya ay sinabi din namang aalis na siya at si Soyang na daw muna ang bahala dito, na sinang-ayunan naman ng dalaga at sinabing bilisan nitong bumalik. Habang nasa biyahe na si Suho at si Ahiko, ang eksena naman ay nalipat sa Tokyo kung saan naghahasik ng kaguluhan ang mga higanteng alimango.
Ang halimaw ay napalingon sa itaas, ngunit ito ay walang nagawa at mabilis lang hiniwa ni Suho. Mula sa isang shelter ang mga tao ay nakita din naman ang ating bida na tinapos lamang sa isang karat chop ang isang dambuhalang alimango. Ang ating bida ay tinanong si Ahiko na kung nahanap na nga daw ba nito ang kanyang pamilya, ang dalaga ay sinabing hindi pa. Ngunit nakita niya daw na hindi gumuho ang kanilang bahay, kaya naman malaki daw ang tsansa na buhay pa ang kanyang mga magulang. Si Suho ay sinabi na ding uubusin niya na nang mabilis ang mga kalaban at agad nang susunod sa dalaga. Habang kinakaharap ang isa na namang napakalaking alimango, si Takeo ay nakita din naman sa balita na nasa Tokyo si Suho. Mula sa telepono ipinaalam din naman sa kanya na kasama ng ating bida si Ahiko na dumating sa bansa, na ikinagulat namang malaman ni Takeo. Inakala niyang namatay na ang dalaga matapos ang nangyaring malakas na lindol noong nakaraan, ngunit hindi niya daw akalain na buhay pa ito at nakikipagtulungan kay Suho. Mula sa telepono ipinaalam din sa kanya ang naging kasunduan ng Secretary Defense kay Miso, na ikinainis naman ni Takeo. Habang inaalala niya ang nakaraan na pagtraidor ni Sungwoo, iniisip niya din naman na kung plano na nga daw ba lahat ito ni Suho noong simula pa lang. Iniisip niya din na mukhang ipinadala lamang daw si Sungwoo sa kanilang bansa para maging espiya. Siya ay patuloy na inis at iniisip na kailangang mamatay ng mga traidor sa kanilang bansa. Matapos niyang may tawagan na kung sino, ang mga sundalo naman sa ibang lugar ay pinapamadali na ang mga tao para sumakay upang makalayo sa lugar. Ang isang sundalo ay may napansin at nakilala ang dalawa bilang kapamilya ni Ahiko. Habang pinapasakay ng sundalo ang dalaga sa sasakyan, ang eksena naman ay nalipat sa ating bida kung saan pinupuri siya ng mga tao dahil sa kanyang ginawang kabayanihan. Si Suho ay nagtaka na kung bakit tumatawag si Soyang. Tinanong ng dalaga na kung ano na nga daw ba ang ginagawa ni Suho. Ang ating bida ay sinabi naman na pumipirma siya ng mga autograph sa kanyang mga fans. Si Soyang ay sinabing pumunta na agad ang ating bida sa kinaroroonan ni Ahiko dahil nakakaramdam daw siya ng hindi maganda. Si Suho ay nagtaka na kung bakit malalagay pa sa panganib si Ahiko dahil tinapos niya naman na daw ang lahat ng halimaw sa lugar. Ayon kay Soyang hindi daw sumusunod sa dapat na ruta ang sasakyan na kinaroroonan ng pamilya ni Ahiko kaya naman nag-aalala daw siya na kung ano ang nangyayari. Ang eksena ay nalipat sa Defense Secretary kung saan naipadala na ni Miso ang mga detalye sa kanilang isinagawang misyon at tungkol sa mga pinaggagawang eksperimento nila Ikeda at Takeo. Na ikinainis namang malaman ng Secretary dahil sa may pasekretong ginagawa daw pala ang dalawang kupal. Si Suho ay kinontak si Ahiko na ipinagtaka naman ng dalaga. Ang ating bida ay tinanong na kung nahanap na nga daw ba nito ang kanyang pamilya. Na kanya namang sinang-ayunan at sinabing sinusundan niya na sa ngayon ang sasakyan na kung nasaan ang kanyang pamilya. Ang sundalo mula sa loob ng bus ay napansin si Ahiko na sumusunod sa kanila, kaya naman pwede na daw silang magpatuloy sa kanilang misyon. Matapos biglang iliko ang sasakyan, ang bus naman ay biglang dumiretso sa bangin at nahulog. Ang sasakyan ay bigla na lang din sumabog, na ikinagulat naman ni Ahiko at sinabing mamaya na lang siya tatawag kay Suho. Ang ating bida ay may napansin na kakaiba sa pamamaalam ni Ahiko, habang ang bus naman ay patuloy nagkakaroon ng malakas na apoy. Si Ahiko ay mabilis pumunta sa lugar, makikita din mula rito na may malay pa ang kanyang nanay. Mula sa hindi kalayuan may sniper ang nakaabang sa dalaga. Matapos magpaalam ng sniper kay Ahiko, kinalabit niya na din naman ang gatilyo na nagawang matamaan sa leeg ang dalaga. Matapos matamaan ni Ahiko sa leeg, siya ay agad ding bumagsak sa lapag, na ikinagulat din naman ng kanyang nanay. Si Takeo ay napangiti na lang din naman habang sinasabi na epektibo daw talaga ang mga balang gawa sa arukamite na imbensyon daw ni Dr. Toddler. Gamit ang mga bala na gawa sa arukamite siya ay natutuwa din naman dahil magagawa daw nilang mapatay si Suho gamit ang mga balang ito. Ang isang sundalo ay napansin na humihina pa din si Ahiko matapos nitong matamaan sa leeg, kaya naman sinabi ng isang sundalo na muli niyang papuputukan ang dalaga para masigurong patay na ito. Mula sa kalangitan ay may maliwanag na parating na ipinagtaka naman ng lalaki na kung ano ito. Matapos bumagsak ng ating bida mula sa lugar, si Takeo ay bigla din namang nawalan ng koneksyon mula sa kamera. Habang pinapagaling ni Suho ang mga sugatan na si Ahiko at ang nanay nito, ang sundalo naman ay nagugulat na makita ang ating bida. Si Suho ay seryoso ding tinanong na kung sila nga daw ba ang gumawa ng karumal-dumal na pangyayari sa kanyang mga kasamahan. Habang inire-report na nasa harapan niya si Suho, ang ating bida ay nagtaka na kung sino nga daw ba ang nag-utos sa kanila na gawin ito sa kanyang mga kasama. Habang patuloy na nagre-report ang sundalo kay Takeo, siya naman ay biglang nainis at sinabing patayin ng sundalo ang ating bida gamit ang espesyal nitong mga bala. Ang sundalo ay agad namang pinaputukan si Suho. Habang malapit nang tumama ang mga bala sa mukha ng ating bida, siya ay nagawa namang makita ang status ng bala ay nalaman na si Dr. Toddler ang may gawa ng balang ito.
Si Suho ay nagawang makaiwas at nainis kay Dr. Toddler. Matapos ilabas ang kanyang espada agad niya na din namang hiniwa ang lalaki, na nagawa naman siyang mahiwa sa dalawa. Ang Arukamite ay naalala ni Suho, habang inaalala ng ating bida ang nakaraan niyang pagpunta kay Dr. Toddler. Siya naman ay napagtantong dahil sa Arukamite kung bakit nawalan ng bisa ang kanyang Windows status noon. Mula sa communication device ng sundalo maririnig din naman na tinanong ni Takeo kung patay na nga daw ba ang ating bida. Si Suho ay napansin na mukhang nakapag-recover na ang tatlo, na sinang-ayunan naman ni Ahiko, at biglang naiyak habang nagpapasalamat kay Suho. Tinanong ni Suho na kung sino nga daw ba ang may kagagawa nito. Ayon kay Ahiko si Takeo daw ang may kagagawa nito dahil ito lang daw ang may kakayahan na gumawa ng ganito. Habang ipinapaliwanag ni Ahiko ang tungkol sa kanyang natuklasan na balak nilang sakupin ang buong mundo nila Takeo. Ang ating bida naman ay nainis ito na malaman. Ang ating bida ay muling naalala ang kanyang buhay bilang hari sa kagubatan, hindi rin daw siya nakialam tungkol sa away ng ibang grupo. Iniisip niya din na isang tungaw lamang ang gustong sakupin ang buong mundo para sa kanilang pansariling kapakanan. Iniisip niya din na kailangan niyang tapusin ang mga taong may ganitong klase ng mindset. Matapos malaman na tinatarget nila ang mga pamilya ng mga awakener na mula sa prison ship, sinabi din naman ni Ahiko na kasalukuyan pa lang silang nasa biyahe dahil kasabay lang daw nila ang ibang bus kanina. Ang eksena ay nalipat sa dalawang bus, habang ang dalawa naman ay sinabing kailangan na agad nilang tapusin ang mga pasahero upang agad nang makapagpahinga. Ang isang matandang bingi ay tinanong na kung tama nga daw ba ang kanyang narinig, ngunit ang sundalo ay bigla na lang pinatay ang matanda, na ikinagulat naman ng mga pasahero. Ang dalawang sundalo ay napasulyap sa kakaibang tunog, at ang ating bida naman ay sumasabay sa kanila habang lumilipad. Matapos hilahin ni Suho ang driver. Ang isang lalaki naman ay biglang nag-report, ngunit may dambuhala ng kamay ang handa siyang dakmain at agad nang hinila palabas. Ang eksena ay nalipat kay Miso, habang ang ating bida naman ay tapos nang iligtas ang mga tao. Sinabihan niya din si Miso na isend nito ngayon ang lokasyon ni Takeo. Ang eksena ay nalipat sa sekretary kung saan nalaman na din nila ang pangungurakot nila Takeo at Ikeda. Sinabi din ng lalaki na mukhang napunta ang kinurakot nila sa gusaling ito na kung saan may napakatibay na bunker at may kontrol sa mga nuclear warheads. Ang sekretary ay muling nainis at sinabing sumobra na daw ang ginawa nila Takeo. Mula sa ibang lugar, sila Takeo naman ay paalis na sa kanyang tinataguan. Si Takeo ay naalala din ang paalala ni Dr. Toddler na mas magandang kaibiganin na lang nila si Suho at huwag ng labanan. Si Takeo ay hindi matanggap ang pakikipagtulungan sa ating bida, kaya naman iniisip niyang pasabugin ang Suho Land matapos niyang marating ang kontrol sa mga nuclear bomb. Habang nasa biyahe ang ating bida, si Miso naman ay ibinigay na din ang lokasyon ni Takeo. Ayon kay Miso mukhang papunta daw ito sa isang bunker na may kakayahan na makasurvive kahit tamaan pa ito ng nuclear bomb. Ang mga tao ay may napansin sa labas at ito ay walang iba kundi si Suho. Ang ating bida ay sinabing susunod siya sa kanila matapos niyang patayin si Takeo, na sinang-ayunan na lang naman ni Ahiko habang tila kinikilig at namumula. Habang bumubulusok si Suho, ang dalaga naman ay may naramdaman na kakaiba para sa ating bida. Matapos niyang maalala si Sungwoo, siya ay naalala na malungkot ang kanilang naging relasyon ni Sungwoo kahit na palagi pa sila noong magkasama. Habang inaalala ang kabutihan ni Suho sa kanya, siya ay hindi maipaliwanag kung ano nga daw ba ang kanyang nararamdaman. Ang eksena ay nalipat kay Takeo kung saan malapit na siyang makarating sa may simbahan. Matapos niyang malaman na naiinis na ang mga politiko sa kanyang mga ginagawa, siya ay sinabi namang mga kupal sila dahil ginagawa niya lang daw ang kanyang mga ginagawa para sa ikabubuti ng kanilang bansa. Ang ating bida ay bigla na lang sumulpot at pinigilan ang sasakyan. Matapos maalog nila Takeo sa loob ng sasakyan, si Suho ay agad na din namang binuksan ang pintuan. Si Kupal ay nanlaki ang mata matapos makita si Suho, habang ang ating bida naman ay tinanong na kung siya nga daw ba si Takeo. Ang sasakyan ay bigla na lang naglabas ng makapal-usok na ipinagtaka naman ng ating bida. Mula sa sasakyan ay biglang may malakas na puwersa ang lumabas na nagawa namang masangga ni Suho. Ang dalawang bodyguard ni Takeo ay naghandang lumaban at sinabing sila na ang bahala kay Suho. Ang ating bida ay napangiti na lang din naman at tinanong na kung sa tingin niya daw ba nila ay makakataka sila sa kanya. Si Suho ay humiwa sa ere papunta sa dalawang babae, habang nagkakaroon ng maraming paghiwa sa lugar na kakagawa ni Suho, si Takeo naman ay patuloy na tumakbo para makapunta sa bunker. Hindi nagtagal ang simbahan ay bigla na lang din nahiwa at sinira ng ating bida, mula rito makikita din naman ang isang bunker at control system ng mga nuclear bomb. Si Takeo ay sugatan at may pinsala mula sa pagguhong nangyari, habang si Suho naman ay dumating na din at napangiti dahil hindi niya daw akalain na buhay pa si Takeo matapos ang kanyang mga ginawang paghiwa.
Si Takeo ay nainis sa ating bida habang iniisip na hindi pwedeng matapos ang lahat mula rito. Tumakbo si Takeo habang iniisip na hindi siya pwedeng sumuko. Ayon sa kanya, pwede pa siyang manalo kung sakaling makakapasok siya sa loob ng bunker na hindi masisira ng ating bida. Matapos niyang makarating sa bunker, agad niya naman itong binubuksan, habang si Suho naman ay paunti-unti na ding lumalapit sa kanya. Habang iniisip na kaunti na lang ang kanyang kailangan na oras, ang bunker naman ay tuluyan na ding nagbukas. Si Takeo ay nagawa ng makapasok at sinabing panalo na siya. Habang pinagmamasdan niya si Suho mula sa loob, siya ay bigla din namang pinakyu si Suho at sinabing kahit sino pa siya ay hindi masisira ni Suho ang bunker. Ang ating bida ay napangiti na lamang at ginamit ang kanyang skill na paglindol sa harapan mismo ni Takeo. Hindi nagtagal ang bunker na ipinagmamalaki ni Takeo ay tuluyan ng nasira at siya ay tuluyan na ding nadaganan ng mga konkreto. Matapos ang mapaminsalang skill ng ating bida, ang lugar ay nagkaroon ng malaking pinsala. Mula sa ibang lugar ang mga politiko ay pinapanood din naman ang ginawa ni Suho. Nagreklamo din ang Defense Secretary dahil bakit daw sinira ng ating bida ang kanilang bunker. Matapos lumipad ni Suho at pagmasdan ang paligid, siya ay sinabi din namang pabalik na siya sa aircraft. Matapos lumipad ng mabilis ni Suho, hindi naman nagtagal nang dumating na sila sa aircraft. Si Suho ay natuwa din namang makitang masaya ang mga tao matapos nilang makita ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang kabayanihang ginawa ng ating bida ay mabilis din namang naibalita. Ang mga reporter ay inabangan din naman mula sa dalampasigan ang pagdating ng grupo ni Suho. Ang eksena ay nalipat kay Miso kung saan siya ay sinabi na kahit papaano ay nagawa nilang makarecruit ng 25 na Awakener. Mula sa Seoul ay biglang may lumitaw na portal na ikinabahala naman ng mga tao na nakatira sa paligid. Habang ibinabalita sa buong Seoul ang pagkakaroon ng dungsyon sa syudad, ang mga tao ay nakaramdam din naman ng pangamba. Ang presidente ay sinabihan din naman ang mga tao na huwag silang mataranta dahil sa ngayon ay humingi na daw sila ng tulong mula sa Suho Guild. Matapos ang ginawang address ng presidente, ang mga tao naman ay hindi mapigilan ang kaba at naghandang lumipat papunta sa Suho Land. Ang eksena ay nalipat kay Miso na nakatanggap ng tawag mula sa direktor. Tinanong nito na kung nasaan nga daw ba si Suho. Kaya naman sinabi ng dalaga na kasalukuyan itong nakikipaglaban sa mga goblin matapos nitong dumating galing sa Japan upang malinis ang pampang ng Incheon. Ang direktor ay pinakiusapan si Miso na sabihan naman daw nito si Suho na tulungan ang mga taga-Seoul dahil nag-uumpisa na daw silang mataranta at magsimulang lumipat sa Suho Land. Hindi nagtagal ang ating bida ay nalaman na din naman ang paglitaw ng Level 7 dungsyon sa Seoul. Si Miso ay sinabing nakiusap ang gobyerno ng tulong ng ating bida, ngunit si Suho ay sinabi namang abala pa siya sa ngayon. Tinanong niya din na kung anong klaseng kalaban nga daw ba ang nasa dungsyon. Matapos sabihin ni Miso na mga kalabaw ang mga kalaban, si Suho ay natuwa naman sa narinig. Ang eksena ay nalipat sa dungsyon, kung saan ang mga tao ay patuloy umaalis at lumalayo mula sa portal. Ang isang sundalo ay nakakita ng lumilipad na halimaw, ngunit bigla din naman siyang natigilan matapos malaman na si Suho ang dumating. Ang mga tao ay napansin na pumunta ang Suho Guild sa kanilang lugar. At sinabing ligtas na sila dahil dumating na ang Suho Guild. Ang eksena ay nalipat sa loob ng dungsyon, kung saan may kalabaw ang sumisigaw sa isang sulok. Ang ating bida ay mabilis lang din namang tinalo ang kalaban at sinabing gusto niya ng totoong kalabaw. Si Myungjin ay nagsimulang magtawag ng mga kalaban hanggang sa dumating na lang ang napakaraming kalaban sa lugar. Matapos mapansin ng grupo ang parating na napakaraming kalaban, si Suho ay bigla din namang natuwa matapos niyang makakita ng kalabaw. Mula sa ibang lugar ang Sheila Guild ay nag-uusap tungkol sa pag-clear ng dungsyon nang hindi kinakailangan ng tulong ng ating bida. Habang natataranta ang grupo kung ano ang gagawin, bigla namang dumating si Kapitan Kang sa lugar. Ang leader ng Sheila Guild ay nagalit din naman kay Kang dahil sa pagpasok nito ng pabigla-bigla. Ayon kay Kang, nag-upload na sa YouTube ang Suho Guild ng strategy kung paano i-clear ang dungsyon na ikinagulat naman ni Jongwoo. Habang pinapanood nila ang diskarteng ginawa ng grupo ni Suho, ang mga kalalakihan naman ay hindi pa din alam kung makakaya nga daw ba nilang maklear ang dungsyon ng sila lamang. Si Jongwoo ay tinanggap ng wala na silang magagawa, kaya naman kailangan daw nilang tanungin si Suho na kung pwede nga daw ba silang sumama sa pag-clear ng dungsyon upang makisabit sa pag-level up. Mula sa ibang lugar kung saan may maraming nagtatakbuhang kalabaw, si Soyang ay nireport na din naman na naubos na ang mga orc sa area at pwede nang dagdagan ng pananim. Sinabi din ng dalaga na huwag nang magpadala ng mga kalabaw si Suho dahil sobrang dami na daw ng kanilang naipon na agad namang naintindihan ng ating bida. Inalok niya din si Soyang na pumunta dito bukas upang makapagpa-level up silang dalawa. Ang dalaga ay bigla namang kinilig at sinabi na kung pwede nga daw bang silang dalawa lang ang pumasok sa dungsyon. Nasinang-ayunan na lang naman ni Suho sa kabilang linya. Matapos i-upload ni Dongso ang mga video sa YouTube,
ang ating bida ay sinabi din naman na kailangan na nila Dongso na maging triple S rank dahil kailangan daw nilang maging team leader sa kanilang kanya-kanyang grupo. Habang sinasabi nila Junho na kung ilan pa ang kailangan nilang tapusin na halimaw, ang ating bida ay sinabi na sasamahan niya sila upang makapag-level up na sila ng mabilis, kaya naman muli na naman silang pumasok sa portal. Si Miso ay biglang tinawag si Suho, kaya naman bigla niyang pinatigil ang grupo sa pagpasok. Si Miso ay sinabing kailangan agad pumunta dito ni Suho dahil may mahalaga daw siyang report, na ipinagtaka naman ni Suho na kung ano naman daw kaya ito. Ang eksena ay nalipat sa isang babae kung saan tumatakbo siya para matakasan ang mga zombie. Ang dalaga ay bigla na lang natipalok na nagawa din namang makapagpadapa sa kanya. Ang isang zombie ay nagsimulang sumugod sa dalaga. Matapos dumalak ng dugo sa paligid, ang dalaga naman ay natulala sa taong kanyang nakita. Ang dalaga ay nagpasalamat sa pagsagip ng lalaki, ngunit si Sungwoo ay sinabi din naman na siya ang dapat ang magpasalamat sa dalaga na kanya namang ipinagtaka. Si Sungwoo ay napangiti ng kakaiba at sinabing ang babae ang huling sakripisyo sa kanyang regression stone. Habang iniisip na level 3 na ang kanyang regression stone, siya ay binabalak din naman na pumunta sa planetang Hades upang pumunta sa Eye of History. Matapos niyang hawakan ang bato magagawa niya na daw ang makabalik mula sa nakaraan hanggang 40 years. Si Howard ay bigla na lang tumawag sa kanya, sinabi din nito na naging matagumpay ang paggawa ni Dr. Richard ng portal gamit ang ibinigay nitong Dimension Stone. Si Howard ay sinasabi din na kinakailangan nila ng maraming Dimension Stone bago nila i-commercialize ang portal. Si Sungwoo ay sinabi naman na huwag mag-alala ang kalbo dahil hindi magtatagal siya na lang daw ang pupunta sa kanya para makipagkita. Habang iniisip ang tungkol sa teleportation portal, siya naman ay iniisip din na hindi nila magawang i-commercialize ang portal dahil sa napakahirap daw makakuha ng Dimensional Stone. Habang siya ay naiinis pa din sa ating bida, iniisip niya din naman na kailangan niya pang maghiganti kay Suho. Naalala niya din ang mga sinabi nito noon na muli namang nagpainis kay Sungwoo. Sinabi niya din na babalik siya 20 years ago upang patayin ang ating bida ng walang kalaban-laban. Mula sa isang lumitaw na portal, may mga halimaw ang lumabas mula rito. Tinanong ni Suho na kung ito na nga daw ba ang Lord na tinatawag ng mga tao na sinang-ayunan naman ni Miso. Ayon sa dalaga nakuhanan daw ang video na ito isang buwan na ang nakalipas sa South America. Dahil sa kakayahan nilang buhayin ang mga namatay na halimaw binansagan nila ito bilang Lord. Tinanong ni Suho na kung mamamatay na nga daw ba ang ibang halimaw kung mapatay nila ang Lord at kung makakakuha nga din daw ba sila dito ng Dimensional Stone. Dahil sa talento ni Ahiko sa panghahak nalaman niya na ang Dimensional Stone ang pangunahing kailangan upang makagawa ng teleportation portal. Hindi din daw sigurado na may makukuha silang Dimensional Stone dahil minsan wala daw nito sa katawan ng Lord. Ang ating bida ay nagtaka kung paano nalaman ni Dr. Richard ang paggawa ng teleportation portal dahil ayon sa kanya proyekto daw ito ni Toddler. Si Ahiko ay ipinaliwanag din naman ang tungkol sa kanyang mga natuklasan sa mga bato. Si Soyang ay may gustong sabihin na ipinagtaka naman ni Suho kung ano ito. Ayon kay Soyang isang level 7 dungeon ang pinagmulan ng mga vampira noon na nakalaban nila, kaya naman bumalik daw siya kung saan nila natalo ang boss at nakakita ng kaparehong Dimensional Stone mula rito at agad ibinigay sa research team. Si Jiang ay sinabi din naman na makalipas ang 10 araw ay pwede na nilang matapos ang teleportation generator sa pamamagitan ng kanilang mga nakuhang data. Si Miso ay sinabi din naman na sa hinaharap ay pwede na silang makapunta sa iba't ibang parte ng mundo sa ilang segundo lamang. Pinakita din nila kung nasaan ang mga level 7 dungeon na kung saan pwedeng makakuha sila Suho ng mga Dimensional Stone. Ayon kay Miso alam na din daw ng ibang bansa kung paano gumawa ng teleportation portal kaya naman nag-uunahan na daw ang mga ito para makakuha ng Dimension Stone. Tinanong ni Suho na kung saan nga daw ba sila mag-uumpisa para mag-hunting, si Miso ay sinabing pwede na silang mag-umpisa sa Taiwan dahil naging teritoryo na daw ito ng mga vampira at ng mga undead. Tinanong ni Suho si Jiang na kung ilang araw nga daw ba aabutin ng kanilang paghahanda. Ayon kay Jiang 10 araw daw ay pwede na. Upang makapaghanda sa kanilang gagawin na paghunting ang mga kasamahan ni Suho ay nagsimulang magpalakas at tumatapos ng mga halimaw sa mabilis na pamamaraan. Matapos i-clear ng Suho Guild ng 3 araw ang portal, sila ay nagawa ding makapag-clear ng 124 na dungeon sa buong bansa sa loob lamang ng 6 na araw. Ang Guardian Bus na binansagan na ginawa ng grupo ni Suho ay isinasama ang kanilang mga bagong miyembro upang makapagpalakas at makapag-level up ng mabilis. Ang isang S-rank na sumali sa Suho Guild at in-interview ay namangha sa ginawa ng Suho Guild dahil sa kanyang pagsali ay naging triple S-rank agad siya sa loob lamang ng 2 araw. Habang patuloy nagre-recruit ang Suho Guild ng mga bagong miyembro sa kanilang guild,
Ang eksena naman ay nalipat kanila Suho at pinaghahandahan kung sino nga daw ba ang sasama sa ating bida. Si Gina ay sinabing kaya na ng kanya-kanyang grupo nila Dongso ang i-clear ang level 7 Dongchon nang wala si Suho, ngunit hindi daw pwedeng isama ng ating bida ang lahat sa kanila. Habang kumakain at nag-uusap ang magtropa, sila ay nagtataka din naman na kung sino na nga daw ba ang mas malakas sa kanilang apat. Ang grupo ay bigla na lang napalingon, habang si Sehe naman ay tinanong na kung pwede nga din daw ba siyang sumama sa kanilang grupo. Ang eksena ay nalipat sa tatlo kung saan nalaman nilang sumali na din sa kanilang guild si Sehe. Habang inaalala ni Suho kung sino ang Sehe na kanilang tinutukoy, si Miso ay ipinaalala naman kung sino ang dalaga, na agad na din namang naalala ng ating bida. Mula sa isang balita ang paglalakbay ni Suho papunta sa Taiwan ay agad din namang naibalita. Mula sa nakuhang source ng mga reporter mukhang pupunta daw ang Suho Guild sa Taiwan upang sagipin ang mga survivors ng bansa. Malamang nakatanggap din daw ng Suho Guild ng rescue request, kaya nila piniling pumunta sa Taiwan. Habang nagsasaya sila soyang sa ganda ng view ng dagat, si Jiang naman ay patuloy inaayos kung paano nga daw ba niya maaayos ang coordinates ng gagawin nilang portal. Habang tahimik lang na nagdadasal si Myungjin, si Soyang naman ay nagsimulang landiin ang ating bida at tinanong na kung anong iniisip nito. Si Suho ay sinabi naman na iniisip niya kung paano nila mahahanap ang Lord. Si Dongso ay nakita si Soyang na nilalandi ang ating bida, kaya naman sinabihan niya si Myungjin na itodo nito ang pagdadasal dahil mukhang nagkaroon daw ng sumpa sa dalaga. Si Myungjin ay nagdasal din naman ng todo habang sila ay nasa kalagitnaan ng biyahe papuntang Taiwan. Ang eksena ay nalipat sa ibang lugar kung saan ang isang matabang lalaki ay natutulog. Bigla na lang din siyang nagising dahil mula sa labas ng lugar ay may naghahabol sa mga survivor. Habang sumisilip ang lalaki, siya ay napansin din naman na naghahunting na naman daw ng mga tao ang mga human hunters na awakener. 5 buwan na ang nakaraan nagkaroon ng dungeon break sa bansa dahil sa hindi matagumpay ng kanilang bansa na pigilan ang mga halimaw. Ang kanilang bansa ay sinakop ng mga halimaw sa loob lamang ng 1 buwan. Ang mga nakasurvive na awakener ay nagsimulang gumawa ng base kung saan-saan at naging libangan ang maghunting ng mga taong survivor sa paligid. Bigla na lang din daw nagkaroon ng mga vampira sa kanilang lugar kung saan hinahunting din ang mga tao sa paligid. Dahil sa nagpapahinga ang mga undead tuwing umaga, ang mga awakener naman ay gumagala para maghunting ng mga tao. Habang kinakabahan ang matabang lalaki, siya ay iniisip din naman na sana may dumating na tulong sa kanilang bansa. Ang radyo ng lalaki ay nagsimulang gumana na kanya naman agad napansin. Habang may paputol-putol na nagsasalita sa radyo, ang lalaki ay kinabahan dahil bakit ngayon pa daw tumunog ang radyo. Matapos matigil ang nagsasalita sa kabilang linya, siya naman ay iniisip na sana pumunta sa bansang ito ang kanyang idol na si Suho. Dahil sa pag-clear ni Suho ng isang level 7 Dongchon ng 20 minutes lamang, ang lalaki ay mas naging idol pa ang ating bida. Habang naiiyak ang lalaki at iniisip na gusto niyang maghiganti sa mga human hunter, may bigla namang sumira ng kanyang pader at bigla siyang nakita ng isa sa mga human hunter. Ang lalaki ay masaya dahil sa hindi daw siya binigo ng kanyang pandinig. Na ikinagulat naman ng lalaki, habang kinakaladkad ng lalaki si Botchog, ang mga kasamahan naman nito ay tinawag na siya at sinabing malapit ng lumubog ang araw. Matapos makita ang malusog na lalaki, sila naman ay natuwa dahil sa taba nito. Ang araw ay mabilis nang lumulubog, habang ang mga undead naman sa paligid ay nagsimula na ding magising. Ang dalawa ay nagsimulang magsisihan dahil sa nagawa na silang maabutan ng dilim. Matapos mabangga ang isang halimaw, ito naman ay nagawang mawala sa balanse ang kanilang sasakyan. Si Botchog ay biglang tumilapon at bumagsak ng malala. Ang mga undead ay pasugod na sa kanya at iniisip na kung mamamatay na nga daw ba siya mula rito. Mula sa isang sulok ay may bus na parating. Si Suho ay bumaba sa sasakyan at sinabi na mukhang pamilyar ang mga halimaw na ito sa kanya. Dahil sa nainayan na si Suho sa kanila siya ay ginamit na din ang kanyang tornado na nagawa namang mapalipad ang mga undead. Si Botchog ay namangha at masaya dahil sa wakas nakita niya na ang kanyang idol. Ayon kay Dongso nakalaban na daw nila ang mga halimaw na ito sa una nilang pasok sa level 7 Dongchon na agad namang naalala ng ating bida. Si Suho ay inutusan na din si Myungjin na gamitin ang skill nito upang magtawag pa ng mga kalaban na agad niya namang sinunod at ginawa. Ang tunog na ginawa ni Myungjin ay mabilis na kumakalat sa paligid kung saan naririnig ito ng mga undead ganon na din ang grupo ng mga human hunter. Ang lalaki ay nagtaka na kung saan na nga daw ba napunta ang babae niyang nakuha. Dahil sa dami ng halimaw sa paligid, ang mga kasama niya naman ay sinabing dapat unahin na muna nila ang pagtakas at hayaan na muna ang babae. Habang kinokontak nila ang kanilang mga kasamahan para sunduin sila, ang lalaki ay napansin din naman na pwede silang dumaan sa likod. Habang paalis na ang tatlong lalaki,
ang babae naman ay tila sumakit din ang ulo dahil sa nangyaring aksidente kanina. Habang nanghihina ang babaeng may pulang mga mata, may mga kalaban na din naman ang dumating sa lugar. Si Dongso ay naghanda para patamaan ang mga kalaban, habang ang isang kupal naman ay babae pa din ang prinoproblema. Ang lalaki ay bigla na lang natigilan dahil mukhang babae daw ang nakaupo sa isang sulok. Habang nagkukunwaring mahinang babae si Soyang, ang eksena naman ay nalipat sa nakaraan kung saan tinanong ng dalaga kung paano huhulihin ni Suho ang Lord. Ang ating bida ay sinabi naman na ang skill na daw ni Myungjin ang magtatawag sa boss. Habang pinag-uusapan nila kung paano nila hahanapin ang Lord, si Soyang ay sinabi naman ang plano nito sa ating bida. Nakipagpustahan na naman siya kay Suho tulad ng dati kung sino nga daw ba ang unang makakapatay sa boss ng kalaban. Mula sa kasalukuyan ang tatlong lalaki ay tuluyan ng kinuha ang nagkukunwaring mahina na si Soyang. Hindi nagtagal ang kasamahan nilang may truck ay dumating na din sa lugar para sunduin ang grupo. Habang patuloy nagpapatugtog si Myungjin, ang isang babae naman ay biglang sumasakit ang ulo ng dahil sa tunog. Ang babae ay bigla na lang naging maitim na usok na bigla namang sumugod kay Myungjin. Ang ating bida ay biglang sumulpot at pinigilan nito ang babae. Habang tinatanong na kung ano ang ginagawa ng ating bida, ang babae naman ay bigla na lang naging usok. Si Suho ay bigla na lang umatake sa kanyang likod na nagawa namang matamaan ang babae. Habang naghahanda si Suho na tirahin ang babae, ang eksena naman ay nalipat sa nakaraan. Ang isang lalaki ay tinawag na anak ang babae, ngunit ito ay hindi niya naman nagustuhan. Ang vampira ay pinapainom ng alak ang babae dahil mamamatay daw ito kung hindi ito iinom ng gamit. Matapos niyang matakam sa amoy ng dugo, siya ay bigla namang ginusto na ito na inumin. Mula sa ibang eksena ang tatlong kupal ay nakita ang babaeng natutulog sa isang sulok, na kanya namang ikinatuwa dahil nakahanap na daw siya ng sariwang pagkain. Mula sa kasalukuyan ang babaeng vampira ay galit na galit dahil sinira daw ni Suho ang kanyang plano. Tinanong niya din na kung sino nga daw ba sila Suho. Habang sinasakal ni Suho ang babae, siya ay nakita naman sa status window na isang maharlikang vampira ang dalaga. Ang ating bida ay biglang ibinalibag ang babae at sinabi na kung pahihirapan nila ito ay siguradong sasabihin nito kung nasaan ang Lord. Ang vampira ay bigla na lang umiyak at sinabing huwag siyang patayin ni Suho. Mula sa status window nakita din ng ating bida na isang tao lamang ang babae na biktima ng dungeon break. Naging vampira lang din daw ito nang dahil kay Shamud na boss ng mga vampira. Si Suho ay nainis matapos malaman ang kwento ng babae. Sinabi niya din na sabihin nito na kung nasaan si Shamud upang maipaghiganti nito ang mga magulang ng babae. Ang dalaga ay bigla na lang naging itim na usok na ipinagtaka naman ng ating bida. Si Suho ay nagawa pa ring mahuli ang babaeng naging paniki at sinabing tuturuan niya ito ng leksyon upang makinig ang dalaga sa kanya. Habang pinapahirapan ni Suho ang paniki, sila Dongso naman ay naawa sa nilalang. Ang dalaga ay biglang nawalan ng malay kaya naman pinagsasampal ito ni Suho para magising. Tinanong ng ating bida na kung nakita na nga daw ba ni Dongso ang Lord, ngunit sinabi naman nitong hindi pa dahil sa wala daw siyang makitang vampira sa paligid gamit ang kanyang search skill. Ang ating bida ay muling naalala ang sinabi ni Soyang na hindi gusto ng mga vampira ang maingay na tunog, kaya naman napasabi na lang si Suho na mukhang matatalo na naman siya sa pustahan nila ni Soyang. Sinabi niya din na wawasakin niya na lang ang paligid upang mahanap ang Lord. Ngunit si Jiang ay sinabi namang delikado ang gagawin nito dahil may mga survivor pa daw sa paligid na pwedeng madamay. Si Myungjin ay sinabing pumunta sila sa lugar na open area para labanan ang mga kalaban na sinang-ayunan naman ni Suho. Si Botchog ay bigla na lang hinawakan si Suho ay sinabing isama siya ng grupo. Ang ating bida ay nagtaka sa ginagawa ng lalaki, ngunit ayon sa kanya siya ang nag-send sa kanila ng rescue request. Kabisado niya din daw ang area na ito kaya naman pwede daw siyang maging guide ng grupo. Si Jiang ay muli na silang tinawag at sinabing kailangan na nilang umalis. Habang patuloy na nilalabanan ni Dongso ang mga kalaban, may bigla namang dumating na mga banshe, na madali lang naman tinapos ang halimaw at pinagyabang na din kung gaano kalakas ang kanyang sandata. Si Weijung ay ginabayan si Jiang kung saan sila dadaan. Habang si Suho naman ay muling tinanong ang dalaga kung nasaan ang Lord dahil ipaghihiganti daw siya nito. Ang ating bida ay hindi magamit ang kanyang tame skill sa nilalang. Napatanong din siya na kung paano niya nga daw ba talaga mahahanap ang boss. Ang grupo ay tuluyan ng nakapunta sa open area, habang si Suho naman ay handa nang tapusin ang mga zombie nang hindi inaalala na may madadamay na sibilyan sa paligid. Habang ikinakalat ang kanyang spirit sa paligid, si Suho ay sinabi rin naman na oras na para kumidlat, na agad namang tumama sa grupo ng mga zombie at nagawa din silang masunog. Si Jiang ay bigla ding sumigaw at sinabing paganahin na ni Suho ang teleportation device. Matapos pindutin ang bagay, si Suho ay natuwa din naman dahil lilitaw na daw ang portal. Si Jiang ay biglang kinabahan habang sinasabi na sana hindi sila bumagsak sa dagat.
Habang pumapasok sa portal ang kanilang sasakyan, ang malakas na pagsabog naman sa paligid ay nagawa nilang maiwasan. Matapos nilang lumabas sa kabilang parte ng portal, sila ay bigla din namang nabangga sa isang malaking puno kung saan muntikan na silang mahulog sa bangin ng dagat. Si Jiang ay patuloy kinabahan habang sinasabi na nagtagumpay ang kanilang pag-teleport. Tinanong ni Suho na kung ayos nga lang daw ba si Dongso, na kanya namang sinang-ayunan at napansin ang paniki kanina. Ang nilalang ay bigla na lang bumalik sa kanyang orihinal na anyo na kanila namang ipinagtaka. Ilang sandali pa, si Weijung ay hindi daw makapaniwalang pupunta sila dito sa Taiwan. Nagtaka din si Myungjin kung bakit napakagaling magsalita ng Korean ng lalaki. Matapos sabihin na pinag-aralan niya ang salitang Korea, tinanong din naman ni Myungjin na kung may mga kapamilya pa nga daw ba ito. Ayon sa kanya, wala na daw siyang miyembro ng pamilya. Bigla din siyang nakiusap na gumanti sa mga human hunters dahil sa mga ginagawa nitong karahasan sa kapwa nilang tao. Mula sa nakaraan ang kapatid ni Weijung ay kinuha ng mga human hunter. Habang patuloy nagkikwento ang lalaki sa kanyang malungkot na buhay, si Myungjin naman ay bigla na lang din naiyak habang inaalala nito ang kanyang mga naging kapatid noon sa templo. Habang patuloy nakikiusap si Weijung, ang eksena naman ay nalipat kay Jen. Habang binabantayan nila ang dalaga, si Suho naman ay nagtaka na kung hindi pa nga daw ba kumontak si Soyang sa kanila, na sinang-ayunan naman ni Jiang. Ang eksena ay nalipat sa isang truck, kung saan nandito ang mga babaeng nakuha ng mga human hunter. Dahil sa sitwasyon na kanyang kinalalagyan, siya ay naalala naman noong unang araw niya sa training. Ang instruktor noon ay isang C-rank na dating sundalo na may mahigpit na pamamaraan sa pagtuturo. Habang sila ay sinasanay nito ng napakahigpit, ang karamihan din naman sa mga instruktor ay sinasadyang patayin ang mga trainee na hindi nila gusto sa loob ng dungsyon at sinasabing isa lang aksidente ang kanilang pagkamatay. Matapos dumating ng truck sa lugar, ang mga kalalakihan naman ay agad na ding pinalabas ang mga babae. Ang isang vampira ay natuwa dahil nakarami sila ngayong araw ng nahuling tao. Sinabi niya din na abutin nila ang kanilang kota ngayong buwan dahil kung hindi ipapakain daw ng vampira ang grupo ng matanda sa mga zombie, na sinang-ayunan naman ng matanda. Gamit ang skill ni Soyang, siya ay napansin din naman ang body temperature ng dalawang nilalang at napansin na isang vampira ang isa sa kanila. Si Suho ay bigla na lang nakatanggap ng tawag mula kay Soyang, habang ito naman ay sinabi na din kanila Suho na nahanap niya na ang Lord at ay sisend na ang kanyang lokasyon. Ang dalawang lalaki ay nagtaka na kung sino ang kinakausap ni Soyang. Ang dalaga ay galit na galit sa mga lalaking kalaban, dahil sila ay nagpaalala sa kanyang nakaraan kung saan kinakailangan nilang patayin ang instruktor upang mapigilan ang pang-aabuso nito sa kapangyarihan. Mula sa hinaharap si Soyang ay mabilis nang hinawa ang mga kupal. Ang dalawang lalaki ay biglang nagulat na pagtanto din nila na isang awakener ang dalaga. Habang sila ay bumabaril, si Soyang ay bigla na lang din namang naging paniki at tinanong na kung ang vampirang ito na nga daw ba ang Lord. Habang patuloy na sumusugod ang dalaga, ang vampira naman ay hindi man lang kinabahan. Matapos maging itim na usok ang kalaban, ang matanda naman ay bigla ding pinagbabaril ang dalaga. Siya ay muling naging mga paniki at biglang sumulpot sa likod ng lalaki. Habang tinatanong kung sino nga daw ba ang dalaga, si Soyang ay napangiti din naman at sinabing isa siyang vampire hunter. Ang vampira ay pasugod habang galit na galit siya sa matanda dahil sa pagdala nito ng isang awakener. Mula sa kanyang gilid ay may liwanag na dumating na bigla namang tumama sa kanya. Dahil sa biglang sumulpot na sasakyan, ang halimaw ay natamaan ng solido. Habang abala si Soyang na nag-aalala sa kanyang mga kasama, ang matanda naman ay nagtatangka ng tumakas. Si Suho ay nainis din naman kay Soyang dahil sa delikadong coordinates na ibinigay nito. Ang ating bida ay nagtaka dahil mukhang napatay na daw nila si Shamod. Si Jen ay sinabing hindi ito si Shamod dahil butler niya lang daw ito. Tinanong ni Suho na kung saan nga daw ba nila mahahanap si Shamod, ngunit ang dalaga naman ay sinabi niyang hindi niya alam. Si Soyang ay pinagmamasdan ang mga kalaban kung saan sila ay nagsisisihan kung bakit sila nagdala ng isang awakener. Gamit ang skill ni Soyang siya ay nagawa ding makita ang matandang nakatakas. Ang lalaki ay sinabi din na pasabugin na nila ang mga kalaban na agad naman nilang ginawa. Matapos ang malakas na pagsabog, ang lalaki ay napangiti na lamang dahil sa pag-aakalang patay na ang dalaga. Siya ay biglang napalingon at biglang nakita ang palapit na dragon sa kanya. Dahil sa skill na tumama sa lalaki na kagagawa ni Myungjin, ang mga kalaban naman ay bigla siyang pinaputukan. Matapos niyang sumulyap sa mga kalaban, si Myungjin ay muling naghanda ng pag-atake. Gamit ang kanyang mga dragon na skill siya ay nakagawa ng napakalaking pinsala sa paligid. Na ikinamangha namang makita ni Weijung dahil sa YouTube niya lang daw ito napapanood noon. Habang patuloy si Myungjin na pag-ubos sa mga kalaban, si Soyang naman ay ginamit ang kanyang skill para hanapin ang iba pang kalaban.
Siya ay naghahanap kung saan nga daw ba pwedeng magtago ang mga bampira hanggang sa mahanap niya na lang ang isang underground na daanan. Si Jen ay napansin na malakas ang mga kasama ni Suho, ngunit mukhang siya daw ang pinakamalakas sa kanila, na sinang-ayunan naman ng ating bida dahil sa 1,000 taon na daw siyang nabubuhay. Ang dalaga ay sinabi din na kung kasing lakas lang daw sana siya ng kanyang tatay, ay hindi daw sana ito namatay, na ipinagtaka naman ni Suho. Mula sa nakaraan kung saan ang unang araw ng dungeon break ng level 7 dungeon, ang pamilya ni Jen ay nasa biyahe at nagbabalak na maghanap ng ligtas na lugar. Ang kanyang tatay ay pinakalma ang dalaga dahil poprotektahan daw siya nito. Habang may kumikilos ng mabilis mula sa labas, napansin naman ng kanyang nanay na mukhang may sumusunod sa kanila, na ipinagtaka naman ng lalaki. Ang vampira ay bigla na lang sumulpot sa kanilang harapan, na kanila namang ikinagulat. Matapos patayin ang kanyang mga magulang, ang vampira naman ay sinabing huwag matakot ang dalaga dahil siya na daw ang kanyang magiging tatay simula ngayon. Mula sa kasalukuyan si Jen ay naiinis sa boss ng mga vampira. Si Suho ay sinabing ipaghihiganti niya ang dalaga na kanya namang ikinatuwa. Tinanong ni Suho na kung saan nga daw ba nagtatago ang Lord ng Vampira, ngunit ang dalaga naman ay sinabing hindi niya ito pwedeng sabihin. Mula sa ibang lugar, sila Dongso ay pinakawalan na ang mga taong dinakip ng mga kalaban. Ang mga tao sa loob ng container ay wala ng buhay at tuluyan ng nangangamoy, na ikinagulat naman nila Dongso na makita. Si Myungjin ay muling napadasal sa mga kaluluwang na maalam. Naalala niya din ang itinuro sa kanya ng kanyang master noon, at sinabing alam niya na ngayon ang kanyang gagawin. Si Soyang ay kinontak ang kanyang mga kasama at sinabing may mga vampira sa underground. Si Soyang ay naalala din ang kanyang narinig kanina, dahil ayon sa isang babae ay may ibang lugar daw na pinagdadahan nila ng mga babaeng dinadakip. Sinabi niya din na mukhang may ibang lugar pa kung saan dinadala nila ang mga taong kanilang dinadakip, na agad namang naintindihan ni Suho. Ang ating bida ay muling sinabi na sabihin na ni Jen kung nasaan si Shamod, ngunit ang dalaga naman ay sinabing natatakot siya at ayaw niyang sabihin. Si Suho ay sinigurado na hindi niya sasabihin na si Jen ang pinanggalingan ng impormasyon, na kanya namang ikinatuwa at sinabi na din na malamang nasa Tower of Darkness si Shamod. Habang sinasabi na kung nasaang lugar ito, siya ay sinabi din naman na malamang papunta na dito si Shamod dahil sa ginawa nila Suho na pagpatay sa paborito nitong butler. Habang ipinapakita ang lugar na kung nasaan namamalagi si Shamod, ang mga tauhan naman nito ay pinapatay din ang mga taong nakikita nila sa paligid. Si Jen ay bigla na lang natakot at nagsisi na sinabi niya ang impormasyon sa ating bida, matapos niyang maging itim na usok siya ay bigla na lang din namang umalis. Mula sa tower ni Shamod, siya ay nagtaka din naman na kung sino ang pumatay sa kanyang butler. Habang iniisip na hindi niya mapapatawad ang nilalang na pumapatay sa kanyang loyal na kasama, si Shamod ay inutusan na din naman ang kanyang tauhan na hanapin nila ang pumatay sa kanyang butler. Ang ating bida ay inilabas ang kanyang mga kasamahan, inutusan niya din ang mga ito na hanapin ang Tower of Darkness at tapusin ang lahat ng haharang sa kanilang daraanan. Habang namamangha si Wei Jung sa skill ng ating bida, si Nodel naman ay nagreklamo na kung pinatawag nga lang daw ba talaga siya ni Suho para maghanap lamang ng isang tower. Ang ating bida ay inutusan si Nodel na hanapin ang Undead King upang patayin ito. Mula sa ibang lugar, ang mga alagad ng vampira ay pasugod na din at naghahanap na rin ng mga kalaban sa paligid. Mula sa isang sulok ang mga taong nagtatago ay napansin ang mga halimaw na gumagala at sinasabing mukhang katapusan na daw talaga ng kanilang bansa. Napansin din ang grupo na nanggagaling ang mga halimaw sa itim na tower. Mula sa isang sulok ay may nakita din sila at ito ay walang iba kundi ang mga hayop na kanila namang ipinagtaka na kung nakawala nga daw ba ang mga ito sa zoo. Ilang sandali pa ang dalawang grupo ay tuluyan ng nagsagupaan sa isa't isa. Si Shamod ay nakita ang nangyayaring laban, nagtaka rin siya na kung may ibang portal nga daw bang lumitaw sa paligid habang natutulog siya. Mula sa isang sulok may isang tigre ang lumitaw, na kanya namang ipinagtaka. Si Shamod ay nagawang makaiwas, habang ang ibang tauhan niya naman ay sumugod sa tigre. Ang tigre ay madali lang na tinapos ang dalawa ng walang hirap, habang si Shamod naman ay namangha sa tigre dahil nagawa nitong matalo ng napakadali ang kanyang mga tauhan. Si Shamod ay biglang umatake ng pasurpresa at nagawang makagat ang tigre. Ang tigre ay tila nainis at nagsimulang tumalon papunta sa labas ng tower. Habang sila ay mabilis na bumubulusok pabagsak, si Shamod ay may naramdaman na kakaiba. Matapos nilang magkahiwalay, si Shamod ay nagawa namang mapigilan ang kanyang pagbagsak, ganon na din ang tigre. Si Shamod ay nagsimulang magsuka ng dugo dahil sa parang may holy water daw ang dugo ng tigre na kanyang kinagat. Napansin rin ni Shamod na mukhang divine beast ang nilalang na ito. Si Suho ay biglang sumulpot sa isang sulok at tinanong na kung siya nga daw ba si Shamod, ngunit ang kalaban naman ay nagtaka kung sino ang ating bida. Habang sinasabi ni Chay na ang vampirang ito na daw si Shamod,
ang ating bida naman ay nagpakilala na din sa kalaban. Habang nagtataka si Shamud na kung anong ginagawa ni Chai kasama si Suho, ang tigre naman ay dahan-dahan nang lumalapit sa kalaban. Matapos niyang lumingon sa tigre, siya ay nagawa na din namang makagat nito. Si Chai ay natuwa na lang din at nagpaalam na sa kanyang dating master. Matapos magdiwang ng mga alagad ni Suho, siya naman ay pinuri din ang tigre na pinangalanan niyang Kuro. Matapos ibigay ang kakaibang bato, si Suho ay masaya din naman dahil nakakuha sila ng Dimensional Stone. Matapos ang maliwanag na pangyayari sa paligid, ang dalawang lalaki naman ay nagtaka dahil bigla na lang daw nawala ang maraming hayop. Habang nagtataka na kung ano na ang susunod na mangyayari, sila Suho ay nakarating na rin naman sa tambayan ni Shamud. Habang tinatanong ni Soyang kung nahanap na nga daw ba nila ang mga babaeng nakidnap, si Weijung naman ay umaasa na sana buhay pa ang kanyang kapatid. Habang nakikita ang mga katawan ng babae sa lapag, si Suho ay sinabi na wala silang nakitang mga babae sa lugar. Si Soyang ay agad din namang ipinasa ang balita kay Weijung na dahilan ng kanyang pag-iyak. Si Chai ay nagtaka na kung bakit nga daw ba nagsinungaling si Suho dahil nandito naman daw ang mga babae. Dahil sa tuluyan ng namatay at naging bampira ang mga babae sa lugar, si Suho ay sinunog na ang mga ito, habang sinasabi na mas makakabuti na kung hindi na malalaman ni Weijung ang totoong nangyari upang hindi ito mawalan ng pag-asa para mabuhay. Si Chai ay nagtaka din naman na kung ano na nga din daw ba kaya ang gagawin niya sa kanyang buhay matapos mamatay ng kanyang bampirang master. Si Suho ay tinanong na kung gusto nga daw ba ng dalaga na bigyan siya nito ng dahilan para mabuhay, na kanya namang ipinagtaka na kung paano. Ang ating bida ay biglang ginamitan ng tame skill si Chai, at ito ay bigla na lang naging itim na usok na biglang pumasok sa katawan ni Suho. Habang nasa himpapawid si Suho, siya ay nakatanggap ng lokasyon mula kay Nodel para kanyang puntahan. Matapos niyang pindutin ang portal generator, ito ay mabilis din namang nakagawa ng portal, na agad pinasok ni Suho upang makapaglakbay ng mabilis. Mula sa lugar ni Nodel, si Suho ay agad na din namang nakarating. Si Suho ay pinagsasabihan si Nodel dahil bakit hindi pa daw nito napapatay ang Undead King. Si Nodel ay bigla din namang ibinigay ang isang bato at sinabing napatay niya na ang dungeon boss. Gamit ang kanyang status screen, si Suho ay nagtaka kung ano ang nagagawa ng magical stone na ito. Si Nodel ay sinabi din na wala siyang alam sa bagay na ito, habang si Suho ay namangha din naman sa kanyang nakita, dahil sa dami ng bangkay na naipon daw ni Nodel. Ayon kay Nodel, ang Undead King daw ang nag-ipon ng mga bangkay sa paligid ng portal at nakagawa ng itim na portal. Ang ating bida ay agad pumunta sa harap ng portal. Iniisip niya din na ngayon pa lang siya nakakita ng ganitong klase ng portal. Mula sa status window, si Suho ay nalaman na hindi pa alam kung saan patungo ang portal na ito. Nalaman niya din mula sa kanyang system na hindi niya pa ito pwedeng pasukin. Habang may nararamdaman na hindi maganda ang ating bida sa portal, siya ay naghanda naman ng skill at sinunog ang mga bangkay sa paligid. Si Suho ay pinagmasdan ang portal at iniisip na may posibilidad daw palang gumawa ng ganitong portal. Nagtaka din siya na kung saan nga daw babalak ng Undead King na puntahan para gawin ang Black Portal na ito. Gamit ang kanyang kakaibang skill, may naaninag siyang malabong imahe ng isang planeta. At iniisip na kung hinaharap nga daw ba ng Earth ang kanyang nakita.